Kembot. Good mga travelers, kumusta kayo dyan? So maligayang pagbabalik natin dito sa YouTube channel after 5 days hindi tayo nakapag-upload dahil medyo busy at madaling sabi dun sa assign area natin na walang wifi. So ngayon to, nakababa tayo kaya upload tayo ng mga travel. So big shoutout sa ating mga subscriber dyan at sa mga viewers. So hindi pa nakasubscribe, baka naman pwede pa kasi-suporta, pakipundot ng bell na yan at pakisubscribe na din. Syempre So, salamat by the way sa lagi niyong pagsuporta sa akin mga travel. Kahit ganito lang, kahit voiceover lang ginagawa ko, ay may nanonood pa rin. So, kung may nagtatanong, may tagas ba yung breather o yung sa ferries kumbaga, hindi ko lang napakita mga travel, kung talaga bang tumatagas, o meron naman, pero konti lang yun. Since ito ay breather mga travel, may tagas yun. Pero, hindi tulad ng ibang issue na talagang basang-basa yung fairings na yung baga nasa malapit sa tambocho yun. So, medyo basang-basa talaga yung sa iba. Yun mga travel ay, sabi nila, nagkakaroon ng problema sa gasket yon or sa oil seal. Pero sa akin mga travel, so far malapit na to mag 2 years since ito ay hulugan lang. Almost 2 years na to mga travel. Sa March, ito ay matatapos na ito hulugan. At yun nga, wala namang masyadong issues. So ngayon, ang tanging ko lang ipapayos ay itong bull race ng aking motor. Sa rason mga travel na madalas talaga ako dumadaan ng rough road. Siguro yung rough road na yun ay nasa mga almost 8 kilometers mga travel. Kaya medyo malubak. Tapos yung habit ko o yung pagmamaneho ko ay may kabilisan talaga kahit sa rough road. So pumapatak yun ng 40, 50, up to 60. Depende kung medyo ako nagmamadali mga travel. Ay minsan umabot talaga ng 70 kahit rough road yun. Pero hindi naman ganoon katindi talaga yung rough road. Pero since siya ay mabato, ay talagang prone sa alog yung ating ball race o yung sa manibela. So, yun. Siya yung umaabsorb ng impact mula sa gulong. Kaya ang nagiging problema ay madaling maalog. Dahil nga, sa problema din mga travel na hindi ko ito napalagyan ng grasa. Mula nung nakuha ko to, ay kailangan pala palagyan ng grasa. Pero ayun, yun yung pagkakamali ko. Kahit na nag-text na si Honda, wala akong budget doon sa time na yon. Hindi ko napalagyan ng grasa. Ayun, mga travel. Bumigay. At alam nyo kung anong sign na bumigay na yung ball race ninyo. Yun yung baga nagmamaniw ka, parang hinihila ka, yung pagkurba mo. Yun, parang hinihila, matigas. Matigas yung bawi ng manubila. At pag rapro naman, ganun din. Matindi. Baga lumalaban yung manubila. Hindi talaga sumasabay doon sa tamang direksyon. So, sa sign ng mga travel ay kailangan na palitan yung ball race. Dahil nga, nag-inquire ako doon sa Dismart ay yun. Sabi nila na kailangan na palitan yung mekaniko mismo na kailangan daw palitan yung ball race dahil nga talagang sira na yon. Hindi na maremedyohan gamit yung grasa. So ito yung daan na dinadaan ng mga travel na napakatindi yung lubak. Ayun, no? Kita nyo, di ba? So yun. Wala lang, siningit ko lang. So yun yung mga travel. Balik tayo dun sa ball race. Kaya yung napili kong ball race mga travel ay Fight to yun. Made in Japan. Hindi ko lang napakita sa inyo pero yun, search niyo lang sa sa Shopee doon. Mabibili nyo, nasa mga 300 plus yung yun. So, hindi pa tayo makapag-affiliate dahil hindi pa tayo umabot ng 500 subscribers. So, pag umabot na tayo doon mga travel, pwede natin ilagay yung sa link o sa screen mismo sa next video natin. Yung mga nagamit natin na pangmasa lang yung presyuhan. Kumbaga, budget meal lang yung presyuhan mga travel. Hindi talaga yung pandiinan na mga pyesa or mga, yun nga, kumbaga consumable lang na mga pyesa o parts ng motor na budget meal sa bulsa, kayang-kaya lang sa mga average na mga rider, yon. Dahil iba naman yung mga branded pa, kumbaga yung mga kilalang brand. Dahil matitindi din yung mga presyo. Siyempre, matitindi din yung performance, pero yung budget ay matindi din yon, di ba? So, ito yung ginawa ko mga travel ay mura lang. Pero sa time na to mga travel, pupunta ko doon sa Dismart, kwentuhan ko na lang sa inyo habang bumabiyahe tayo papunta doon. Talagang ginawa ko muna is binili ko online, tapos konting tiis lang, tapos nag-ipon lang muna ako ng pangbayad ng
labor sa mekaniko. Honestly mga travel, may kamahalan yung labor. Mas mahal pa dun sa sa ball race na binili ko online. Pero wala akong magawa dahil hindi naman ako marunong. Tapos mas gusto ko na doon ko na lang ipagawa since ito ay bagong galaw. So ganun yung perspective ko na doon ko muna ipagalaw sa kumpanya mismo. Dahil gusto kong panuorin kung paano gawin. Tapos ito na tayo mga travel. Ito na part na yung motor natin dito sa Honda D-Smart Valencia City. So ito, tinanggal yon. Akala ko nung una, baga yung headlight lang tatanggalin. Hindi pala. So nagkamali ako doon. So tinanggal yung gulong, yung headlight, halos lahat yan mga travel tinanggal sa harapan. So ayan, pinagtulungan yan ng mekaniko. So big shoutout sa mekaniko sa Honda D-Smart. Dahil yun nga, sila yung gumawa at maganda naman yung pagkakagawa mga travel. So ayan, nalog-alog, ikot-ikot lang ng konti dahil medyo mahirap mga travel. So ang gagawin nila ay kailangan lang bunutin yan ang headlight para sa ganoon ay makuha talaga yung ball rest na isinalpak doon sa ilalim. Dahil yun nga ang kailangan natin palitan, up and down yung mga travel. Dahil kung hindi natin alam kung ano yung gagawin, ayun, masisira yung motor natin, baka mapatindi pa yung gastos natin. So minabuti ko na dito ko yung dalhin. So since may kamahalan yung labor, pero siguro sa akin na mamahalan ako dahil low budget lang ako. Pero sa iba na hindi nagbabase sa pera, ang gusto niya yung ayos ang pagkagawa, ay wala yan sa kanila. Walang masyadong mahal or wala silang pakialam sa labor. Ang sa kanila ay maayos yung kanilang motor. So, kanya-kanya tayong perspective, di ba? Tayong mga rider. Since tayo average rider lang, ayun, medyo tayo nagtitipid sa pera. Ayun, pero mas minabuti ko na talaga na dito lang magpagawa. Kaysa doon ako sa iba na magsisi pa ako. Dahil pag nasira to, ay sila na yung bahala, di ba? Sila na yung depende kung mag-refund sila or ano. Basta dito ko yung pinagawa. Dahil dito ko naman ito kinuha mga travel. At alam ko na may tiwala naman ako dito. Ayan. Dito mga travel ay talagang inaalog nila yung headlight. Dahil bubunutin lang yan. Hindi yan talaga kailangan tanggalin mismo. Yung mga wirings, hindi kailangan yan tanggalin. So, bali, kukunin mo lang yung kanyang tinidor ba yun? Hindi ako nagkamali. Sa amin, sa Bisaya, is tinidor yung tawag. Iwan ko lang dun sa mga Tagalog. Basta, ginawa ko lang itong mga Tagalog. Para sa ganun ay maintindihan ng iba. Kahit alam natin na may ibang mga salita na hindi ko kayang gawing Tagalog o i-translate sa Tagalog. Kaya yun, ginagamitan ko na ng Bisaya. So, big shout out ulit sa lahat natin mga viewers dyan. So, ayun mga travel. Nabunot na, natanggal na yung kumbaga port, ayan, no? So, ay yung headlight, tapos ginamitan ng matinding tools dyan, tapos syempre, pang malakas ang pukpukan yung mga travel para sa ganun na matanggal. So, kung medyo kang masila na may-ari ng motor, ay kailangan mong tiisin yan. Dahil kailangan talagang pukpukin yan dahil matibay yung pagkakabit niyan. Dahil kundi yan tinibayan ng pagkakabit, ay nako, napakadaling maalog niyan. So, ayan, pinukpok mga travel. At mission success, natanggal yung bull race, natanggal yung sira na bull race na yan. Ayan, tinanggal, tapos nilagyan ng matinding grasa. So, kulay blue yung grasa dito. So, ito daw yung mas maganda na ilagay doon sa mga ganun ng mga part ng motor para matagal magkalawang mga travel. Yung sa akin is matindi yung kalawang doon sa tinidor na niya. Kaya, yun nga, bumigay. Yung mga travel na yan, big shout out sa kanila. At salamat na naging maayos yung motor. At syempre, nakabalik tayo sa iksi ng mga travel. Kaya abang-abang kayo sa next nating mga review o sa mga videos na ating mga travel. Dahil itong motor natin, ito yung ating agapay sa ating trabaho sa araw-araw mga travel. So, ayan, ginalaw ko yan. Ayun, sumamo. Paganda na, hindi na bumabalik sa gitna. Di tulad nung natin, pag ginalaw mo, ayun, bumabalik sa gitna. Dahil yun nga, sira na yung ball rest. Tapos, dito mga travel, sinubukan ko kung malaw na ba. Ay, so far so good. Wala nang problema mga travel. Ayan, tuloy-tuloy na itong ating biyahe. At abangan nyo ang aming biyahe papunta naman sa Quezon, Bukid na. So medyo siguro matagal yung pag-upload, pero sana hindi nyo pagsawaan na intayin at panoorin ito ating video. So sa nagtatanong ko ano yung sprocket yung mga travel, ay nasa 1444 yung aking sprocket. Pero hindi ko pa nasubukan na lagyan ng GPS dahil yung camera ko ay iwan ko.
ayos sumang-ayon. Kaya kailangan natin bumili ng bago. So, balang araw. Hindi pa ngayon. Tiis-tiis lang muna. So, yun lang. Ride safe sa lahat. Bye-bye. Keep safe and God bless.